Salamat na marami. Maaari po ba tayong manalangin? Makalangit naming Ama, pinasasalamatan ka namin para sa lahat ng iyong kabutihan sa amin. Diyos, nakakaramdam po kami na di kami karapat-dapat. At ang makita ang mga taong dumalo rito ngayong araw, at ang makita ang kaarawang cake na ito na nakapatong dito, ipagpaumanhin mo po, Ama, ako'y iyong patawarin. Wala po akong masabi, pero nananalangin ako, Diyos, na sa kung anong paraan, ang daluyan ng makalangit na pag-ibig na ito ay magpatuloy lang na lumingap sa bawat isa. Iyo pong pagpalain ng mga tao na ito na nagprepara ng napakabuting bagay na ito, Ama. Akin lamang pong hinihiling na ang iyong mga pagpapala ay mapasa amin ng higit-higit sa araw na ito, hanggang sa ang buong kisali ay bahain ng iyong kalwalhatian. At ang bulay ng mismong oras na iyon na nakikita ang mga bingi at pipi na dumadaan papunta sa kabilang tabi. Dalangin ko, Diyos, na sa kung anong paraan ay magpangyari ka sa anumang dakilang paraan para sa amin sa araw na ito. Aming hinihiling ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Naway ang mga pagpapala ng Diyos ay lumukob kay Bachman. Sadya pong dinadalangin ko na pagpalain kayo ng Diyos, mga minamahal kong kaibigan. Yan ang pinakamainam na bagay sa tingin ko. Naipakita niyo na ba sa mga madla? Nakita na ba nila? Sige. Hindi ba't ang ganda? Gusto kong kunin ang pagkakataong ito para pasalamatan kayo. Wala pong paraan sa mundo na ako'y makababawi sa sino man sa inyo para sa inyong mga mabuting iginawad. At napansin ko ang mga regalo na ibinigay sa akin. At ito rin mumunting mga regalo sa sobre, at ang mga card at iba pang bagay. Kahanga-hanga po, parang gusto ko po tuloy mag-schedule uli ng pagkikita na babalik sa susunod na taon para sa aking kaarawan. Salamat na tawas puso. Grabe, kahanga-hanga. Tumingin ako kanina sa paligid. Di ko nga alam kanina kung ano yan. At talaga pong napakaganda nitong lahat ng mga regalo nyo. Isang bagay lang talaga ang masasabi ko. At di naman ito, bueno, ang sabihin nito na may kalakip na panalangin, pagpalain kayo ng Diyos. At kung hindi na ako, at hindi na ipahintulot ng Diyos na gawin ko ito sa buhay na ito, na ipakita ko ang kaluguran ko para sa lahat ng mga regalo na ito na mula sa bawat isa. Mangyari nga na kahit munting batang babae, ay may munting sobre riyan. At ang ikapo niya yun. At mga 8 sentimo sa palagay ko, ipinadala niya yun sa akin bilang regalo sa kaarawan, ang kanyang ikapu. Mula doon hanggang dito sa pinakamalalaking regalo rito. Ibalik nawa sa inyo ng Diyos na masagana, minamahal kong mga kapatid na lalaki at kapatid na babae. Sa diyangang, di ko po inakala na gano'n ang malasakit niyo sa akin. Di ko inakala, pero lubos-lubos ang pasasalamat ko rito. Ngayong araw ay gawin natin itong parang puso sa puso na pag-uusap. Siya nga, sa araw na ito, na sa halip na pangangaral po'y mangungusap ako. At marahil, ipapaliwanag ang ilang mga bagay na medyo nahihiwagaan kayo sa mga pagtitipon. Medyo hinihingal po ako. Dahil po, di ko inaasahan na may paggunita ng kaarawan uli ngayon. At nung pagpasok ko kanina sa pinto, nakadaupang palad ko ang mabuting kaibigan ko rito, si Art Wilson. Sa palagay ko, kilala siya ng lahat ng mga Christian businessmen. Ang iyong tahanan ay sa Oregon, di po ba? O Reno, Nevada. Si kapatid na Art Wilson po, ayan siya sa may kanan ko. Ang kasunod naman na lalaki ay si Ginoong Wood. Si Ginoong Bankswood po ay kaibigan at kakapitbahay ko. Nakakasama ko na si Ginoong Wood at marami sa inyo nakakakilala sa kanya. Gawa nung pagbebenta ng mga libro sa pagtitipon. Ang lalaki pong ito'y matagumpay na kontratista. At isang araw, habang nasa Louisville, Kentucky ako noon, nagdadaos ako ng pagtitipon. Siya po isang Jehovah Witness. Ang asawa naman niyang babae ay Methodist. Nabalitaan nila ang tungkol sa pagtitipon. Kaya nagmaneho sila papunta roon para alamin kung totoo bang talaga. Nang gabing yun, may batang babae na paralisado. Ang bata po'y ilang buwan nang nakaratay. Hindi niya maigalaw ni anumang kasukasuan niya mula sa kanyang balakang pababa. Isa pong kabataang babae na mga nasa o dalagita po ng mga 15 taong gulang. Tumayo po mula sa kinararatayan niya habang dinadala siya sa entablado. Nakakapaglakad-lakad na. Nung sumunod na araw, lumipas. Nakabalik na siya sa eskwelahan ng ilang mga araw
ganap na normal na, at marami pang mga bagay na ginawa ng Panginoon. Kaya si Ginoong Wood, may trabaho pa nga siya noon. May bahay pa na tatapusin, o bagay na tinatrabaho niya noon, dali-dali siya at tinapos agad yon. Nagpunta ng Houston, Texas sa kasunod kong pagtitipon. Doon, nakatayo siya sa silid nung gabing yun na nagpakita ang anghel ng Panginoon. At nahagip ng mga kamera ang litrato ng anghel, na ang litrato yun ay nakita niyo na mismo rito. Tapos, dumating sa kanya ang isa sa dakila niyang pagpili. May anak siyang binatilyo na pilay, at yung binti ng anak niya ay may pinsala. At pagkatapos si Ginoong Wood, nung makabalik na ako, humayo ako noon sa ibayong dagat at sa Sweden. Kababalik lang. At nagtayo sila ng tolda sa dako roon, sa pagkakalala ko, sa may Cleveland o Cleveland, Ohio. At si Ginoong Wood, siya nga't nakahalo pa sa madla. Nakasubaybay pa lang noon, gaya ng marami sa inyo ngayon. Pero determinado siya na manatili hanggang sa matapos. Yun nga ang paraan para gawin ito. At sinantabi niya ang trabaho niya at dinalang binatilyo niya sa Cleveland. Matapos ang ilang gabi, doon sa pagtitipon, mangyari po na di ko maalala masyado. Pero nandun po yun sa tape. Siya po'y nakaupo sa loob ng tolda sa bandang likod. Siya at ang asawa niyang babae. At bumaba ang Espiritu Santo at ang sabi, ang ginang na nakaupo sa likod, kasama ang kanyang asawang lalaki na isang kontratista. Sabi, ang babae ay may tumor at ang anak niyang lalaki ay pilay. Pero ganito ang sabi ng Panginoon, pinagaling na, pinatayo yung munting binatilyo. Siya nga'y mainam na kabataan na tuwid na ang binti mula sa mismong oras na yon, sadyang normal na, gaya ng kung sino pang ibang binatilyo. Mr. Woods quit contracting. He's loafing with me. Kuminto sa pagkukontratista si Ginoong Wood. Sumasama-sama na siya sa akin. Ito nga, ng anak niyang lalaki at ang anak kong lalaki ay mainam na magkaibigang matalik at siya nga'y normal at maigiyang lagay gaya ng kung sino pang ibang binatilyo. Naghihintay nga't papasok sa pagkasandalo agad-agad. Kaya ang Panginoon ay mabuti, hindi po ba? Siya ay punong-puno ng awa at napakaraming dakilang mga bagay ang kanyang ipinamalas sa kalagitnaan natin. Ngayon, sa araw na ito, mamayang gabi sa tingin ko, yamang magpapasimula tayo ng medyo maaga. Ako'y kailangang pumunta ng Louisville, Kentucky. May schedule ako ng punta kinaumagahan ng alas 8. At kailangan ko magmaneho papunta roon mamayang gabi na mga 8 o 10 oras na pagmamaneho. Kaya makakarating din kami roon na abot sa oras ng schedule. Alis po kami mula rito ng diretso sa Louisville at magmamaneho ng kotse. At kaya sisikapin natin na pasimulan ng mga gawain ng medyo mas maaga mamayang gabi. At ikalulugod namin ng pagdalo nyo rito ng mas maaga kung magagawa nyo. Ang sabi nila sa akin ay pwede na ako sa entablado ng ipapamahagi po raw ang mga card ng alas 6, sabi ni kapatid na Joseph. At atin lang, marahil ipapatawag ng kasundaluhan si Billy sa serbisyo ng malapit-lapit na. Kaya si Ginoong Wood po ang namimigay ng prayer card. At sinasanay siya ni Billy. Sabi ko, kumusta ka naman dyan, Ginoong Wood? Sabi niya, naku, sabi niya, mabuti naman. Pero sabi, may pagkakataon na 2 na lang yung card at 6 na taong may gusto. Sadyang sabi niya, anong ginagawa mo kapag ganon? Sabi ko, kung ano yung ginawa mo, sabi ko, bueno, siya at kagabi, siya po'y masaya, sabi niya, na makita yung mga tao na binigyan niya ng mga card na tumayo sila sa entablado at pinagaling sila ng Diyos at pinaigi ang kanilang kalagayan. At sobra-sobrang kagalakan niya dahil doon. Ngayon, sa gabing ito, ipamimigay ang mga card ng alas 6. Dahil sa palagay ko, nasa entablado na ako ng 4 na oras bago mag-alas 6. Sa tingin ko nga'y ganoon. At nang sa gayon, makakapagpauwi tayo ng maaga-aga dahil po sa mahaba at nakakapagod na pagmamaneho sa gabi. Kaya salamat po sa pagdalo nyo sa hapong ito. At kayong mahangin at malamig ang hapon ay nagpunta pa rin kayo. Ipinapakita lang niyan na di kayo pumunta rito para makita lang. Nagpunta kayo para sa anumang mainam na bagay na makukuha nyo mula sa pagtitipon mula sa Diyos. At dalangin ko na kanyang pagpapalain kayo ng sagana. Ngayon, para malinaw lang po, hindi po ibig sabihin ng mga tao ay kailangang nandito na ng alas 6. Yung mga may nais lang ng prayer card. At ngayon,
Naway dagdag ng Panginoon ang kanyang mga pagpapala sa lahat ng ating pagtitipon na magkakasama. At ako'y umaasa na balang araw, loobin ng Panginoon na ako'y makabalik uli sa hinaharap sa Chicago at paglingkuran ng Panginoon. Ang sabi ng Biblia rito, kung meron sa gitna ninyo na espiritual o isang propeta, akong Panginoon ay pakikilala sa kanya sa mga pangitain. Naway idagdag ng Panginoon ang mga pagpapala niya sa kanyang salita. Ngayon, puso sa puso lang na pangungusap. Ako po'y, di pa ito alam ni Joseph, pero hihilingin ko lang sa kanya na maaari niyang kailanman niya gusto na pahintuin ako sa pagsasalita. At baka may sasabihin siya na naman, may panayam kami na parang ganito kaninang umaga sa radyo. Lahat po ba kayo nakapakinig doon sa programa? At kaya naman, ngayong araw, naisip ko na marahil kunin ang damdamin ng mga tao nang sa gayon makita nyo ng pagkilos ay sobrenatural at maglalahad ng puso sa puso na pangungusap sa isa't isa. Sisikapin na kayo po'y makapasok mismo rito sa abot ng mararating ko. At di pa ako, marami sa mga bagay na ito na narito sa puso ko na sasabihin, hindi ko pa nasasabi kailanman sa madla noon sa buong buhay ko. Kaya naway idagdag niya ang kanyang mga pagpapala sa bagay na sasabihin natin. Ang unang bagay na nais nating ipangusap ay ito. Ano ang isang pangitain? Ano kaya ito? Ang ilan, maraming mga tao. Hindi ko sinasabi ito gaya nga ng nasabi na ni kapatid na Billy Graham, sasagutin ng aking mga kritiko. Ako nga'y nagpapasalamat pa nga na may ilan akong mga kritiko. Halos ang lahat ng ang ilan sa kanila na di pa nakadadalo sa pagtitipon, sila marahil ay magsasabi, bueno, wala namang mapapalam yan. Pero kapag nasa pagtitipon na, sadyang nagiging klaro ito sa tuwina. Kapag inihipo na ni Jesus ang kanilang puso at nakikita nila na ito pala'y totoo. Ang isa pong pangitain ay isang, marami ang nagtatanong sa akin, kapatid na Branham, totoong material po ba yung nakikita nyo? Yun ba'y sa isip lang? O ano po ba talaga yun? Hindi. Kaya't material po talaga. Totoong-totoo po gaya ng kung ako'y titingin ngayon dito. At ngayon, kung paano yun nangyayari, ito'y nangyayari sa pamamagitan ng dakilang biyaya ng Diyos. At mangyari nga na, nung sanggol pa lang ako, nung ipinanganak ako, ang kwento sa akin ng nanay ko'y, may liwanag daw na pumasok at pumaylan lang sa ibabaw ng munting kama kung saan ako'y pinanganak. At pagkatapos, mula sa panahon na nakakaalala na ako, ang mga bagay na yun ay nangyayari sa harapan ko. Sadya ngang bigla na lang yung bumabantad. Misto lang ang bagay na walang paraan para maipaliwanag ko. Pero sa abot ng makakaya ko, sadyang ang pagpapakumbaba sa Espiritu Santo. At bigla na lang yung magsisimula. At ayun na yun sa harapan mo. May malay ka habang nakatayo ka rito. At sa kabila nun, ay nandun ka sa buhay ng isang tao, 40 taon na nakararaan. Nakikita mo mismo ang ginagawa nila. At pagkatapos, ang bagay lang na sinasabi ko, ay kung ano mismo yung nakikita ko. At pagkatapos, kapag bumabalik na ako sa sarili ko, alam ko na may bagay akong sinabi, pero maraming beses na di ko alam kung ano bang sinabi ko. At ang paraan para malaman ko ay sa mga kalalakihan na ito na nakaupo rito sa mga tape recorder. Ipaparinig nila yung nai-record sa akin at sa ganun ko yun nakukuha. Kaya talagang hindi ako yun. At pagkatapos, yun ay binibigay para sa isang layunin. Ngayon, iniisip ko at sinasabi ko ito mula sa puso ko na ang pinakadakila at pinakamataas na anyo na mayroon ay ang ibigay ng Diyos ang kanyang mensahe sa kanyang bayan ng mga tao ay manampalataya sa kanyang salita. Ganon nga, yun ang pinakamataas na anyo. Ang pangangaral ng Ebanghelyo ang pinakamataas na anyo. Mangyari nga, kung mapapansin nyo, ganon ang pagkakalagayan nito ng Biblia. Unay mga apostol, pangalaway propeta, at iba pa. Tapos kasunod ang iba, tapos tutugay-gay sa siyam na espiritual na kaloob na kumikilos sa loob ng bawat lokal na katawan. Ngayon, ang mga gawain ko sa Amerika ay di ganong kagaganda na dapat sana dito sa Amerika. Ang mga gawain ko ay mas may bisa para sa Panginoon sa ibayong dagat, mas may suporta sila. Ngayon, di ko alam kung bakit. Ngayon, di po kayo ang pinatutungkulan ko. Hindi. Ang pinatutungkulan ko ay ang pangunahing publiko. Kita nyo? Sa lahat ng dako, gaya ng Chicago sa kabuuan. Halimbawa, o Durban, Timog Afrika sa kabuuan. Kita nyo? Parang ganun.
o Mexico City sa kabuuan. Bueno, mas may pagtugon sila roon, 80% masigit kaysa sa mga narito sa Amerika. Ngayon, ang bagay na pinakamainam ang tugon ng mga Amerikano pagdating sa mga gawain ng pagpapagaling sa opinyon ko ay, yung kay kapatid na Oral Roberts. Ngayon, si kapatid na Oral Roberts po ay isang may dating na tagapagsalita, isang tunay na mga ngaral at isang mabutit may takot sa Diyos na kapatid. Ang ating kapatid na si Oral Roberts at isang matalik kong kaibigan, isang kalugod-lugod na kapatid. At may higit at malalim akong paggalang para kay kapatid na Roberts. At ang Panginoon ay kasama niya at pinagpapala siya ng lubos-lubos. At ang mga pagtitipon niya dito sa Amerika, siya, marahil kung dadalaw kami sa isang syudad, at siya'y magtatakda ng kanyang pagtitipon, at ako'y magtatakda ng akin namang pagtitipon, kumbaga sa niebe, ay apaw-apaw ang kanyang mga tagadalo kumpara sa akin ng maraming beses, kahit konti lang ang pag-aanunsyo. Dahil ang kanyang pagmiministeryo'y may higit na dating sa Amerika. Dahil siya po isang maimpluwensyang tagapagsalita. Siya po'y, at siya nga'y may pamamaraan. Matalino siya at edukado at alam ang Biblia. At nagagawa niyang ipresenta ito sa paraan na ang mga edukadong tao ay makikinig doon. Dahil naroon yun sa antas na sila'y namumuhay. Pero ito ngang sa atin, nung pumunta kami ng Afrika, hindi po maikukumpara. Siya nga, kita nyo. At ang mga tao na di-edukado at iba pa, sila'y nakatingin sa bagay na sobrenatural. Dahil wala sila nito ng edukasyon at di sila nakapag-aral gaya ng mga tao rito. Kaya naman isang bagay ito na pinagkaloob ng Diyos para maakay ang mga tao. Ngayon, hindi ko ibig sabihin na mangyaring marami mga edukado, matatalino, matatalas ang pag-iisip, ang iba pang ay pinakamatataas, may mga hari, mga makapangyarihan, mga monarka na tunay na kanilang sinasampalatayanan ito at tinatanggap ito. Pero sa pangkalahatan, sa ating mga kaiglesiyahan dito sa Amerika, matagal-tagal na rin mula noong nagkaroon tayo ng isang revival, doon po sa kapanahunan ni Wesley, namatay na ang matandang mga henerasyon. Noong ang mga tagasunod ni Wesley ay dati-rati sinisipa palabas at binabansagan ng mga holy roller at mga jerker dahil tinatagtag nila ang ulo nila at may higa sa may templado at kahit saan na lang, sa mga pasilyo. Binubuhusan nila sila ng tubig at pinapaypayan sila kapag lumulukob sa kanila ang Espiritu Santo. Ngayon, ang panahon na yan ay pumaramnat matagal ng panahon. Naglumagi tayo sa, masyadong pagka-orthodox. Kaya iyan ang rason kung bakit di nila magawa. Itinuro ang mga tao sa panahon ngayon. Sa isang tagapagsalita na may kakayahang magpresenta sa isang dalubhasang paraan. Ayos lang naman yan. Mabutit mainam yan. At basta't tinanggap nyo si Kristo, yan ang bagay na mahalaga. Basta tanggap nyo si Kristo. Ngayon, napansin natin ng ating kapatid na Roberts. Inyo na pong napakinggan ang kanyang programa kaninang umaga marahil at nabasa ko ang mga artikulo sa dyaryo at may personal akong kaalaman dito. Doon sa kung paanong, at doon sa Australia, grabe po ang mga tao'y nanunuya. Tinatawag siyang peke at lahat na. At ipinapalabas nila na ganun daw siya. Kaya't marahil ang puri na ito ng pagmiministeryo'y patatahimikin ang ganong panlilibak. Ora mismo, kita nyo? Maaring iba siguro ang kalalabasan. At mangyari pong si kapatid na Robert sa kabila nun, binigyan siya ng Diyos ng isang pamamaraan para makakilos sa mga tao na di ko maabot. At marahil ako naman ay kumikilos sa mga tao na di naman niya maabot. Pero kapwa, kami magkapatid na nagsisikap na gumawa ng magagawa namin para sa karya ng Diyos. Kita nyo? At ang mga pangitain na sadyang bahagi ng Ebanghelyo na ipinapangaral. Ngayon, kita nyo, kung edukado lang po ako marahil at may magandang boses at iba pa, at magagawa kong ipresenta ang Ebanghelyo gaya nun, marahil ako'y magiging ganong uri ng mga ngaral. Pero yamang alam ng Diyos na di ako magiging edukado, siya'y nagkalob sa akin ng ibang bagay para makakilos, kita nyo? At ganon ang ginawa niya, ang tanging bagay na nalalaman ko. Ngayon, marahil nagtataka kayo at iniisip kung ano kaya ang nagaganap sa entablado kapag may pasyente. Siga't ibahin ko lang ang termino. Masyadong medikal ang termino. Sabihin ko na lang na kung may isang kaibigan na nakatayo sa harap ko na nagnanais ng tulong, ganito po ang nangyayari. Wala po akong anumang ginagawa roon. Wala po. Ang pasyente po mismo ang nagpapairal sa makalangit na kaloob. Wala po akong ginagawang anuman.
Nagpapasakop lang ako. Nagpapasakop hanggang sa ang espiritu nila at ang espiritu na lumulukob sa akin na pinasasakupan ko. Hanggang sa ang Espiritu Santo, tatawagin ko lang po itong ganito. Ipapaliwanag ko lang sa ganitong paraan. Ang ibig ko sabihin, para maunawaan nyo, heto ang Espiritu Santo sa itaas dito. At pagkatapos, ako nga'y magpapasakop at magpapasakop sa Kanya hanggang sa alam kong nandito na siya. Nandito na siya. At makikipag-usap ako sa tao na yon hanggang sa makuha ko ang kanilang atensyon. Sa puntong yon, wala pa akong nalalaman na kahit ano. Tapos ang Espiritu Santo, sa pamamagitan ng pagpapasakop ko ng aking Espiritu, ay at ipapakita sa akin ang buhay ng tao. At kapag nangyari na yon, pinatitibay noon ang pananampalataya ng pasyente hanggang sa makarating sa antas na gaya nito. At maraming beses yan nga, nabigla na lang akong may masasabi na ibang bagay, at pahintuin ako nito at sasabihin, ganito ang sabi ng Panginoon. Ngayon pansinin nyo, ganap na ganap yon sa bawat pagkakataon. Hindi ito nabibigo. Sasabihin at sasabihin sa kanila kung ano ang napipintong mangyari. At magiging ganoon. Tandaan nyo po yan. At tingnan nyo kung hindi ba't ganun talaga sa paraan na yon. Ngayon, yan po yung pasyente ang gumagawa nun. Ngayon, siguro ihahalin tulad ko lang sa muntit simpleng paglalarawan na ito para maunawaan nyo. Sabihin na lang natin na may malaking, kunwari mumunting mga batang lalaki at batang babae tayong lahat. At naroon daw tayo sa bumarig daw tayo sa pagkabata. At may malakit mataas na bakod daw doon. May karnabal sa loob. At mangyari po na ako'y mas matangkad daw sa inyo. Marahil mas malakas kayo sa akin, pero mas matangkad daw ako. Kita nyo, ginawa ng Diyos sa mga tao na iba-iba para sa iba-ibang gawain. Bueno, hayan nga, sa taas na ito rito, sa taas na ako nga'y makakasilip, may butas sa pader. Bueno, ngayon, abot ko nga yung ibabaw ng bakod, dahil ang abot ko ay mas mahaba at nakakatingkayad. Ang mga daliri ko sa kamay ay nakakapit sa ibabaw ng bakod at nakakasilip ako sa butas na yon. Babalik nga ako at sasabihin sa inyo ang nakita ko roon. Nakukuha nyo na ba ngayon? Nasusundan nyo ba ako? Ngayon, marahil yung isa pang bata roon ay mas malakas siya, pero di niya kayang sumilip ng ganong kataas. Kaya sasabihin niya, kapatid na Branham, anong nakikita mo? Sasabihin ko, sigit sandali lang, kaya titingkayad ako ng mataas at kakapit ako doon sa pinakaibabaw ng pader at iangat ko ang sarili ko at buong bigat. Tapos sasabihin ko, may nakikita akong elepante. Tapos bababa ako, kita nyo? Nakakaubos lakas dahil umaangat ako. Akin lang pong sinasabi ito sa inyo anong patalinghaga para siguradong maunawaan nyo. Ngayon, sa pagbaba ko, anong nakita mo? Isang elepante. Kita nyo? Bueno, ngayon, kagaya po yun sa isang taong nakatayo sa may entablado na pinakikilos ang makalangit na kaloob. Yun po'y nakakaubos lakas dahil yung tao mismo'y gumagamit ng kaloob na yun. Wala silang kamalay-malay doon, pero silang nagpapairal mismo. Ngayon, nabanggit sa akin kagabi na may lalaking nakatayo sa entablado. Nabanggit sa akin ni kapatid na Joseph, matapos na makita kami na ang lalaki, nung ang lalaki sumamparoon, at naisip ko na siya'y bingi at pipi. Sabi ko, kumusta po kayo, Ginoo? Para pong ganon. Marahil iba yung pagkakasabi ko. Sinasabi ko lang yung nabanggit nila sa akin. Hindi ko pa napapakinggan yun sa tape, at nabanggit nga na yung lalaki nakatayo lang doon. Sabi ko, bueno, ang lalaki siguro'y bingi at pipi. At ngayon, masdan nyo ang kataas-tahasang biyaya. Kita nyo, katulad po ng baliw sa ibabaw ng entablado, katulad ng mangkukulam sa Afrika, na tumayo doon noon na may hawak na mga buto sa kanyang mga daliri para hamunin ka. Kita nyo, umiiral ang biyaya sa mga sandaling yon. Hindi nyo kailangan magalinlangan. Walang dapat pagalinlanganan. Umiiral ang biyaya. Nagpapairal ang Diyos sa sitwasyon na di kayo pakairal. At mangyari nga na yung lalaking yun ay nakatayo roon. Bago, sabi ko, bueno, marahil ang lalaking ito'y bingi at pipi. At bigla na lang, may lumitaw na pangitain sa harapan ko. Tapos, ngayon, pasensya na po sa alarm ng relo. Para po yan sa pagpanhik na rito at magumpisa na. Para alam ko na nakukuha nyo na ito. Ako po'y binigyan ng relo roon na uma-alarm. Pero marahil di naman ibig sabihin niyan ay pinahinto na ako. Sana. Kaya para sa marinig ko ito, huwag po kayong mag-alala. Kaya ang nangyari, habang nakatayo ang lalaki roon, sa pangitain, bigla-bigla na lang, marahil nakita ko ang Finland o kung ano. Di ko maalala. Pero ngayon, kung ano man yun, ang ikinuwento sa akin, ang sinabi ko raw ay taga-Finland ang lalaki. At mali pala yung akala sa kanya. Parang ganoon. Siya naman pala isang taga-Finland. Bueno, si Joseph po rito, ang sabi niya ay pwede niyang kahanga-hanga po yung ipinakita doon sa lalaki kung paanong natalos nito ang nasyonalidad ng lalaki
Ang Diyos nga sa kanyang biyaya ay ipinakita yan. It was this, that you didn't say a word to the man. Yes, sir. So then you said, I thought you were deaf and dumb, you said. But you said, no, you're not deaf and dumb, you just don't understand English. That was it. That was it. That was it. That was it. And I couldn't figure out how you could understand that. I can't either. And I didn't. But then it told him that he had, I believe it was trouble with his liver or something. Heart trouble. You told him he was finished. He was a preacher, and he had heart trouble. I wonder if it would be by chance that that man would be in the building today, and if somebody is sitting near him that would just kind of, if they could speak Finnish, would see if that's right. Would you raise up your hand? If the man is in the building today, the Finnish man that was here last night we're speaking of, that was on the platform. I just wondered I knew the man. Oh, So, you know yeah, him? I know the man, so I know it was correct. I thought maybe he'd come all the way from Finland just to be prayed for or something. He has been here a year or two, but he was not young when he came, so he has never learned English. Oh, that's Yeah. it. He has finished meetings up in Waukegan, Illinois. Well, I guess he went back maybe to his home. Now, when Jesus was here on earth, Ngayon, nung narito pa noon si Jesus sa lupa at siyang pinahirang bibig ng Diyos, naniniwala ba kayo riyan? Siya ang tanging bugtong na anak ng Diyos. At ang Diyos ay na kay Kristo ay pinagkakasundo ang sanlibutan sa kanyang sarili nang walang sukat. Naniniwala ba kayo riyan? Mga nag-aaral ng Biblia, siya ang Emmanuel. Wala po ni isa sa atin ang makakaabot sa antas na yon. Wala. Siya ang banal na ipinanganak ng binihing anak na lalaki ng Diyos. At di tayo kailan magiging ganon. Di natin kailanman magagawa ang mga bagay na gaya nun. Dahil siya yun. Pero ngayon, ipinangako niya ng mga bagay na ginawa niya ay gagawin din naman natin dahil tayo magiging mga kinupkop ng mga anak sa Diyos sa pamamagitan niya. Tama po ba? Ngayon, di po yan. Mangyari pong bawat isa sa atin yan. Bawat mananampalataya na naging mga anak na lalaki at mga anak na babae ng Diyos. Tama po ba? Ngayon, nung ang babaeng may pagagas ng dugo'y humipos sa kanyang damit, yun po'y katulad ng pagsilip sa butas. Kita nyo, naramdaman niya na may bisang kumawala mula sa kanya. Siya po'y nanghina, pero di niya alam kung anong nangyari. May humipos sa kanya sa pamamagitan ng isang pananampalataya at tinanong niya kung sino at bawat isa ro'y mariing tumanggi. Kaya ang nangyari, nung itanong niya yon, kaya tumingin siya sa paligid hanggang sa makita niya. Ngayon, papaano niya nalaman yung babae? Yan ang katanungan na gusto kong makarating sa inyo. Papaano niya nakilala ng babae ngayon? Ngayon, hayaan yung subukan ko, gamit ang bilang isang kapatid na ipaliwanag ito, kung paano niya nakilala ang babae. Dahil sinuman na magpangyari ng ganoon, nasasabi ko mula sa mga pagtitipon dito, mula sa pagkilos ng Espiritu Santo, kapag may napagpapala, nisto lang ang may bagay na umahatak sa iyo ng paganoon. Kita nyo? At bumabaling ka sa tao na yon. At pagkatapos, sa ibabaw lang ng tao na yon, makikita mo mismo sila at kung anong nangyari sa kanila at kung ano bang suliranin sa kanila. At pagkatapos titingin ka at makikita mo na yun mismo ang taong yun. At sadyang ang para yung isang abenida o isang lagusan na kumikilos sa pagitan mo at nung taong yun. Ganon po ang tingin ko. Hindi niya yun ipinaliwanag. Ganon po ang tingin ko kung paano niya nalaman. Dahil kumikilos ang Espiritu Santo sa ganon ding paraan. Diyan natin ito maiintindihan. Halimbawa, kung minsan sasabihin mo, ang binibini ni nakaupurian na nakasuot ng berdeng sombrero o parang ganon. Pinahirapan ka ng ganito at ganon. Ikaw ay galing sa ganitong lugar. Pinakikinggan mo yun, kita nyo? Nandun ka sa pangitain. Pinapanood mo ang nangyayari. At marahil, makikita mo siya na nanunumbalik ang lakas at may liwanag sa palibot niya. At lahat. Kaya't pagkatapos sasabihin mo, bueno, siya'y pinagaling na. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoon. Kita nyo? Ang Panginoon na nagpapakita ng pangitain, mangyaring ang pananampalataya niyo sa Kanya, ay ginagamit ako bilang isang bibig para sabihin sa inyo kung ano ang minimiti niyo sa Kanya na sabihin sa inyo.
Nakikita niyo ba ang ibig kong sabihin? Ngayon, pero kung yung kabila namang, ngayon, yan po ang nagpapahintulot na paraan ng Diyos na kumikilos. Sasabihin ko po ito ng may pagpipitagan. Ang oras ay napipinto na. Kapag ako, pagkatapos kong sabihin sa inyo kung ano ang pangitain na ipinakita sa akin ng Panginoon, na ito, sa wakas, ay sasantabi. Magbibigay daan para sa isang bagay na higit pa roon. At yan ang nais kong dakuan sa hapon na ito. Ngayon, ang tatalima doon ay kung sasampalataya sila rito, sila'y mapagpapala at gagaling sila. Ngayon, hindi yun sa sila kasi pinagaling. Bagkus, yung pananampalataya nila'y humipo sa Diyos at tinanggap ang kanilang kagalingan na dati nang inilaan para sa kanila. 19 taon na nakararaan. Kita nyo, hindi nga yun dahil sa may kinalaman ako sa kanilang paggaling. Ako po isang bibig lamang para makapangusap. O paano yun lumilinya sa Biblia? Hindi ko ikinukumpara ang sarili ko sa isang propeta. Hindi po, hindi. Isa lang po akong abang makasalanan na sa pamamagitan ng biyaya'y iniligtas. Pero ang kaloob na ibinigay ng Panginoon sa mga propeta, ang nagpapaging propeta sa kanila, kaya't sila'y bibig ng Diyos. Kamit nila ang salita ng Panginoon. At walang propeta na gumawa ng anumang bagay na sa sarili niya lang na pagnanais. Kanyang ginawa yun. Una, pagkatapos nasabihin sa kanya ng Diyos. Ganon po. At ganon ang pamamaraan ng anak ng Diyos nung sino ay dumating na Diyos ng propeta. Sabi niya, ginagawa ko lamang ang ipakita sa akin ng Ama na gawin. Siya nga, dumarating lamang ito sa pamamagitan ng makalangit ng mga kapangyarihan para ihayag sa pamamagitan ng laman. At si Kristo ang bibig ng Diyos sa lupa. Ang lahat ba'y naunawaan yan? Ngayon, mangyari nga na kung minsan nasa tahanan ako, sina Jean, Leo at sila na binabanggit ko kagabi, nakaupo rito, sina kapatid na Biller at marami sa iba pa sa kanila, at sila na mga kakilala ko. At sa bahay, maglalakad ako sa bahay na di ko naman iniisip, marahil nakaupo lang sa isang silid, at may bigla na lang darating na isang pangitain, at marahil lalagi yun ang ganap na tahimik ng ilang sandali. At sasabihin nun, niya, ngayon, makakatanggap ka ng tawag maya-maya sa telepono at pupunta ka sa ganitong siyudad. At pagdating mo sa siyudad na ito, pupunta ka sa ganitong lugar. Ganito ang daan. At papasok ka doon sa silid at ilalapag mo ang sombrero mo. O ilalapag ng ginang ang iyong sombrero sa may kama. Pero di dapat doon nakapatong yon. Sa may mesa dapat nakapatong. At may isa pang ginang na manggagaling sa ganitong direksyon. Makikita nyo nga na mangyayari yun ng eksakto sa kung paano dapat yun mangyari. At kung di ako makasunod sa isa man sa mga bagay na yun, di yun mangyayari. Kailangan na eksaktong-eksakto mismo sa sandali at sa oras at lahat ng posisyon ay saktong-sakto dahil isa yung pangitain. Kailangan na ito'y ganap na matupad. At kapag ganoon, mangyayari yun. Hindi yun kailanman pumalya. Ngayon, diyan sa mga ganyan, pinaiiral ng Diyos ang kanyang kaloob. Hindi ako napanghihinaan doon. Hindi yun nakakabala sa akin. Ngayon, nung ibangon ni Jesus si Lazaro mula sa libingan, yun po'y higit mismong isang himala kumpara doon sa babaeng hindi po sa kanyang damit at gumaling mula sa pag-agas ng dugo. Sumasang-ayon ba kayo? Wala siyang nabanggit ni isang salita na siya'y nanghina at may bisa man na lumabas mula sa kanya dahil ginamit ng Diyos doon ang kanyang kaloob. Kita nyo, sa ganung uri yun ng pangitain. Sa ganong uri yun ng pangitain. Pero kapag ang mga tao ang gagamit sa kaloob ng Diyos, hayot, yun ang nagpapanghina sa akin sa entablado. Dahil kayo mismo yun. Yun ang nagpapabunsod doon. Kayo mismo ang gumagawa doon sa gawa, sa pagkilos. Yan po ang dahilan kung bakit tumahatak yun mula roon. Ito nga'y maaaring kayo ang gumagamit sa kaloob ng Diyos o ang Diyos ang gumagamit sa kanyang kaloob. Ngayon, bilang pagkukumpara, sasabihin ko, kung ako po'y tatanungin nyo, ano bang meron doon? Bueno, isang giraffe. Ano pang nakita mo? Ano pang mapapagod ka? Kita nyo? Dahil sa iba pa na nakikita mo. Pero ngayon, nais ng Diyos na malaman mo kung ano ang nangyayari mismo. Kanyang kakargahin ka at iangat sa ibabaw ng buong bagay na yon at magsasabi, ito ang buong tanawin. Kita nyo? Ito ang buong larawan. Gagawin mo yung ganito, at gagawin yung ganito, at gagawin yung ganito, at ganoon. Tapos, ibabalik ka sa lapag. Itinas kanya, gamit ang kanyang di nagmamaliw na mga bisig at pakpak, at wala ngang bagay sa mundo. Pagbalik mo sa ibaba, pakiramdam nga'y gusto mong sumigaw sa katagumpayan. Pero ganoon yun. Ngayon, karamihan sa mga tao, iniisip nila na kung may tao na nakakakita ng mga pangitain ay Diyos na. Hindi po. Hindi po ganun yun. Hindi po. Walang ibang Diyos kundi ang Diyos lang. Siya nga. At wala ni isa. Wala tayong pagkakaiba sa isa't isa.
Lahat po tayo'y makasalanan na iniligtas sa pamamagitan ng biyaya at walang mas nakakaangat sa isa pa. Meron lang ng isa'y pinagkalooban ng isang bagay at siya'y magsusulit para sa bagay na ginawa niya sa talentong ibinigay sa kanya. Siya nga, bawat tao ay talagang mananagot para doon. Ngayon, marahil ay ikukwento ko sa inyo ang isang pangitain na kapapangyari pa lang. At para sinabi sa akin ni kapatid na Joseph na gawin ito para sa mga narito sa loob ng gusali na di makakuha ng kopya ng magazine na ito na maunawaan nila ito. Ang ginagawa ko, sa pasimula na ako yung naging isang lingkod ng Panginoon na nanalangin para sa kanyang mga anak na may sakit. Alam niyo po ang kwento kung paano sinabi niya sa akin na ako'y pinanganak para manalangin sa mga taong may sakit. Ngayon sasabihin niyo, oo, narinig ko na yan maraming beses na kung saan-saan. Iba-ibang tao. Ayos lang yan, kita niyo, na sila, di ako makakapagsulit para sa ibang tao. Ang ipagsusulit ko ay sarili ko, at kayo man ay ipagsusulit niyo sarili niyo. Ngayon, totoo po yan. At pagkatapos nung sabihin niya yun sa akin, alam ko na may mga bagay sa pagmiministeryo na ito. Napakarami pong bagay ang dapat ikonsidera. Pera, isa na yan. Bueno, ako'y nangako sa Diyos na hindi ako mangungulimbat ng pera ng tao. At dumulog ako sa Kanya. Ayaw ko po ng pera ng tao. Pero alam ko na sa kabila nun, maraming pera ang ibibigay sa akin at kailangan kong tanggihan yon. Kaya ang dulog ko sa Kanya, hanggat pinagpapala niya ang lakad ko para di ako manghihingi ng pera, kaya't mananatili ako sa pagmimisyon hanggat pinagpapala niya ako. Pero sa panahon na dumako na siya sa hindi na niya ako sinusuportahan, na dumating na sa punto na manghihingi na kami o gugugol ng ilang oras kung ano man yun na ginagawa ng iba para makalikom ng kaloob na pera, gaya ng nakikita ko ng maraming beses sa sarili kong denominasyong iglesia na kinabibilangan ko dati. Kung ganon, ang sabi ko'y, ako'y liliban na sa pagmimisyon. Ako po'y pinagpala niya ng 9 na taon. Pero sa California, ito'y ang pagmiministeryo ko, mistulanga, na nagsisimula na itong bumaba. Tila ba? Bumaba ang bilang ng nagpapadala ng sulat. Mukhang ang di na interesado ang mga tao. Bueno, sa isip-isip ko, Diyos, nasa inyo pong kamay ang lahat ng ito. Dati, libo-libong mga sulat ang natatanggap ko sa isang araw, o parang ganon, at bumaba na. Naging 600 na lang, tapos 500, tapos bumaba po sa 400, 300, 100, naging 75 pa nga. Ganong kababa ang ibinaba sa isang araw. 75 liham sa isang araw marahil. Bueno, sa isip-isip ko, bueno, ano kayang nangyari? Di ko alam kung may nagawa ba akong kung ano. Kung meron nga ako sa mga tao, naku, ako'y humihingi ng paumanhin. Hayan nga sa isip ko, bueno, di naman ako nagbebenta ng mga bagay-bagay. At ang tanging bagay kung bakit sumusulat sa akin ng mga tao ay para makakuha sila ng mga panalangin tela. At di nga namin ibinebenta ang mga yun. Ipinamimigay lang namin. Kaya bueno, Panginoon, marahil inihanda mo lang na baguhin ang mga bagay-bagay. Nagpunta ako sa California. Umabot ng mga nasa $15,000 ang utang sa isang pagtitipon. At nung gabi na yon, nung umalis na ako, sinabi ko kay Billy na balitaan niya ako. At ang mga kalugod-lugod na mga tao na tumataguyod nun, din nila nagarantiya ng lubos ang gastos. At ayos lang. Ayos lang naman yon. Pero di naman yun ang pangako. Ipinangako ko sa Diyos ang gagawin ko. At nung dalhin na ako ng isang kalugod-lugod na kapatid na lalaki sa tinutuluyan ko nung gabing yon, sa isang kwarto kung saan ako tumutuloy. Nagpunta ako sa bundok na mag-isa ng mga 2:00 ng umaga at paalis na kami noon ng mga 4:30. At nanalangin ako at nagliliwanag ang buwan ng maliwanag. Kitang-kita ko yon. Nung nakarang taglagas po ito, sabi ko, makalangit na Ama, ngayon ako po'y aalis na sa pagmimisyon. Uuwi na po ako. At anuman po ang ninanais mo na aking gawin mula ngayon, iyo po lamang ihayag ito sa akin. Di ko yun sinabi kay Billy at sa kanila. Ayaw kong sabihin sa kanila. Ayaw kong sabihin sa may bahay ko. Pero, sabi ko, sasabihin ko sa kanila kapag nasa Arizona na ako. Bueno, pagkatapos sabi ko, siguro ihintayin ko na lang na makapunta ako sa maringal na estado ng Texas kung saan nanggaling ang nanay ko. Sabi ko, doon ko sasabihin sa kanila. At pagkatapos, nakapunta na ako. Sinabi ko sa kanila nung papunta na ako sa Jeffersonville, Indiana. Bueno, si Billy, sabi niya, Daddy, mag-ingat ka sa gagawin mo. Sabi, hindi ba't sinabi ng Biblia, sa aba ko kung hindi ko ipangangaral ang Ebanghelyo? Sabi ko, hindi naman ang pangangaral ng Ebanghelyo ang tinutukoy ko. Ang ibig kong sabihin ay ang gawaing pag-Ebanghelyo ko. Tapos sabi ko, tingnan mo Billy, sabi ko, ang Diyos ay may mga tao na sa pagmimisyon. Sa lahat ng dako,
hindi niya ako kailangan doon. Pwede akong bumalik sa trabaho ko uli at magpapastor at pagpapastoran ng tabernakulo o kung ano. Pwede rin ako marahil na magpunta doon, rentahan ng lumang teatro sa Dacuron, magdaos ng linggo ng hapon na pang-internasyonal na pagtitipon at isang pagsasaypapawid o kung ano. Sabi ko, hindi naman ako pwedeng huminto basta-basta dahil ang gastos ko ay nasa $100 kada araw sa bahay, kaya hindi ko pwedeng gawin. Ayan ang aking tanggapang silid at mga bagay-bagay. Sabi ko, hindi naman ako pwedeng magsara na lang dahil di ko pwedeng gawin yun. At kaya ang sabi ng may bahay ko, Billy, umaasa ako na alam mo ang sinasabi mo. Sabi ko, bueno, ngayon, isang bagay ang aking nalalaman. Nung magpunta ako isang beses dito sa isang kumbensyon, para sa isang kumbensyon, at alam nyo na ang kwento, dahil naipangako ko sa kalugod-lugod na munting iswed na kapatid ko rito, si kapatid na Jose, na magpupunta ako at mangangaral ng 2 araw para sa kanya sa Philadelphian Church pagkatapos ng kumbensyon. At nabanggit sa akin na kung di ko gagawin, kung gagawin ko yun, hindi na ako magiging tagapagsalita. Dapat akong pumili. Sabi ko, tutuparin ko ang sinabi ko. At kaya nagpunta ako kay kapatid na Joseph mismo dahil gagawin ko yun uli. Ang isang tao kasi na di tumutupad sa kanyang salita ay hindi mabuti. Sa ganong paraan ko pinangahawakan ng Diyos. Kanya pong ibibigay ang salita at sasampalatayanan ko ang bawat salita nito. At kung di niya tutuparin ito, hindi ito Diyos sa pananaw ko. Ako'y marapat lamang na kanyang tutuparin ang kanyang salita. Naniniwala ako. At gagawin niya. At alam ko na gagawin niya. Ngayon, pagkatapos ako, nung gabing yun, nagpunta na ako sa higaan ko nung makauwi na ako. Umiiyak ang may bahay ko. Sabi niya, Billy, natatakot ako na baka nagkakamali ka sa gagawin mo. Sabi, alam mo na gusto ko naman na nasa bahay ka kasama ang mga bata at ako. Pero sabi, Bill, tingnan mo naman ang naging epekto nito. Lumaganap na sa pagiging pangbuong mundong revival at di ko makita kung paanong ilalagay karoon ng Diyos at pagkatapos ay alisin. At sabi ko, bueno, nangako ako sa kanya, sabi niya. Pero hindi siya ang nagsabi sa iyo. Sabi ko, pero nangako ako sa kanya, kita niyo? Ganun nga, nangako ako sa kanya. Tutuparin ko ang sinabi ko sa kanya. Kung tinutupad ko ang salita ko sa aking kapatiran, tunay na tutuparin ko ang salita ko sa aking tagapagligtas. Kaya pumasok na ako sa silid at natulog ng mahimbing buong gabi. Nung sumunod na umaga, mga 6:00, nagising na kami. At kababangon ko lang noon sa kama. Ang may bahay ko ay nasa tabi. Pinupunasan ko ang mukha ko ng paganito. Sabi ko, bueno, tatawagan ko ang public service company ngayong araw at tatanungin ko kung pwede akong makabalik sa dati kong trabaho. Tapos sabi ko, kung di nila ibigay sa akin ang trabaho, si Ginoong Wood ay isang kontratista. Sasama-sama ako sa kanya. At siya't ako ay dadayo at gigiba kami ng ilang mga gusali o kung ano. At kailangan kong maghanap ng trabaho dahil kailangan kong makapagtrabaho. At ito nga, yung kulang na pera na yun ay kailangang matugunan. At $15,000 nga ang utang ko. Sabi ko, mangyari nga na ano pang magagawa ko. Kailangan kong bayaran yun. Kahit na gaano pang kalaki ng kulang na iginarantiyan nila sa gastos, babayaran ko yun. Siya nga. At kaya ang sabi ng may bahay ko, tatawagan mo ba si Ginong Bar ngayong umaga? Sabi ko, oo. Tatawagan ko siya at tatanungin ko sa kanya kung pwede ba akong makabalik sa trabaho. At kung kanya namang, kung yung trabaho na yon ay iba na ang tumatao ngayon at di nila siya mabigyan ng ibang trabaho, sabi ko, kung ganoon, sasama na lang ako. Sasama ako kay kapatid na Wood. At dadayo kami at magtatayo ng mga gusali o kung ano pang iba. Tutulong ako sa kanya. At kaya ang sabi ko, mangyari nga na kung aalis ako sa pagninisyon, siya nga't maging siya ay maaalis din at makakabalik siya sa pagiging kontratista at makakapagtrabaho kami na magkasama. Kaya pagkatapos habang sabi ng may bahay ko, bueno, umaasa ako na alam mo ang sinasabi mo, Bill. Tapos sabi ko, bueno, ako. Tapos tumingin ako, dumarating, bumababa mula sa kisame. Oo, ako marahil ay hindi ko inaasahan na maunawaan niyo agad ito. Pero isa pong bagay yun na kapag nakatagpo natin mismo ang ng mukhaan si Jesus, kayo'y sa salita, eto ngang may paparating, kumikilos, may nakinita po akong 2 muntit maitim ang mukha ng mga bata na bumababa. Hila-hila nila ang isang munting kariton. Sabi ko, mahal, tingnan mo. May dumadaan dito. Ako nga'y umalpas na nun. Tapos sabi ng may bahay ko, anong sinasabi mo? Siya nga'y naririnig ko, pero di ko siya masagot. At itong munting mga bata ay naglalakad papunta sa akin. Medyo parang may kahabaan ng buhok at itim na maitim na mga mata. Kayo mangging mukha, paparating, lumalakad papunta sa akin. At nakita ko,
nakita ko pagkatapos, dahan-dahan akong gumalaw. Sa likod ng mga bata, nakita ko si Ginong Argan Bright na kapatid ko, na dumayo sa ibayong dagat, kasama ko ng maraming beses na. Nakita ko siya na nakatayo doon, nakatingin sa akin. Lumapit ako sa kanya. Ngayon, naririnig ko pa sa mga sandaling ito ang aking may bahay na naglalakad sa silid. Sige, sasaysayin ko lang po ito sa ganitong paraan para maintindihan nyo ito. Marahil hindi ito ang mga tamang salita, pero para maunawaan nyo, doon sa isang dimensyon na yon na kinalalagyan ko, lumipat na ako sa kabila. Di ko na naririnig yung yapak niya. Nawala na. Tapos nakita ko si Ginong Argan Bright. Siya na siya yon. Dahil sa katangi-tangi niyang gawi, yung estilo ng paglagay niya ng kamay niya sa ulo niya, at yung paraan ng pagngiti niya habang siya nakatingin sa akin. Tapos sabi niya, kapatid na Branham, sabi niya, namahagi na tayo ng mga cart sa lahat ng dako, at naghanda na kami ng madadaanan mo para makapasok at makalabas, at handa na ang lahat. Sabi ko, sige kapatid na Argan Bright, saan ba ang daan ko? Sabi niya, sige, dito lang. Lumakad na ako. Dinaanan ko ang ilang mga ministro. Tapos, lumakad na ako ng kaunti. Bumuntad sa akin doon ang malawak na tanawin. At lahat na sama-sama doon na tila nakaupo na libo-libong mga tao. At pagkatapos, bigla-bigla na lang may narinig ako na may nagsalita. Pinahinto ang pagtitipon. Bueno, sabi ko, sino ang nagpahinto? Bakit biglang pinahinto? At nakikipag-usap ako, sabi ko, bakit pinahinto? Ano bang nangyari? At umuulan. Tapos may bagay na nagsalita sa akin, sa pamamagitan nito ay malalaman mo. Tapos ang sabi ko, bueno, hindi ko. At pagkatapos ay lumusong pa ako, umusad pa roon sa pangitain. At sa pag-usad doon, nakatayo raw ako. Alam nyo, may maliit na sapatos doon ng sanggol, na pagmimayari ng 1 taong gulang. Alam nyo, maliliit yung suotan ng sintas, hindi po medyas, kundi isang sapatos. At may hawak ako na sintas sa aking kamay. Sinusubukan ko raw ipasok yung sintas sa masikip na 18 pulgada na butas na suotan ng sintas, na yung sintas ay kalahating pulgada ang kapal. Sinisikap ko nga ng mainam. Sinusubukan na ipasok yung sintas na yon. Kalahating pulgada ang kapal. Papasok doon sa 18 pulgada ang sikip ng suotan ng sintas, at nahihimulmul ko tuloy yung mga hibla ng sintas dahil sa pagpumilit ko na ipasok yan doon. At hindi nga umuubra, at yung sintas tuloy ay naghimulmul ng husto sa dulo na yon. Tapos bigla na lang may narinig ako na kung sino ang nagsalita sa likuran ko. Hindi mo pa ba naunawaan na di ka pwedeng magturo sa mga sanggol ng sobrenatural na mga bagay? Nagpalingalinga ako sa paligid. At naroon yon sa likod ko, at napagkilanlan ko ang tinig na yon. Sabi niya, maling dulo ng sintas ang gamit mo. Tapos tumingin ako doon sa isa pang dulo ng sintas na nakalapag sa sahig. May malaking tambak doon ng mga sintas, at ang pagkakabigis noon ay ang nararapat na 18 pulgada, kaya papasok yun sa butas. Sabi ko, naunawaan ko na po. Tapos, nung pupulutin ko na yung sintas, dinala na naman uli ako. Ngayon, isulat niyo po ito. Ang tabayanan niyo na ito'y mangyari. Kita niyo? At nung ako'y akmang pupulot na sana roon, nawala uli ako. Tapos, ang napuntahan ko, ako raw ay nakatayo sa tabi ng isang magandang lawa, katulad ng lawa niyo rito sa inyo sa panahon ng tag-init, na ito'y kalugod-lugod tingnan at luntian. At may mga mangingisda sa buong palibot ng lawa, at namimingwit sila ng isda, pero ang nabibingwit nila ay maliliit na mga isda. At tumanaw ako doon sa lawa, at nandun yung naglalakihan na magagandang rainbow trout sa dako roon. Tapos sabi ko, alam ko na isa itong pangitain. Pero di ko alam ang ibig sabihin ng mga isdang trout na yon. Pero sabi ko, alam ko, naniniwala ako sa kaibuturan ng puso ko. Kaya kong bingwitin ng mga yon. Kaya pinulot ko yung sintas, pero sa halip na sintas yon, naging bawig na pangisda. At bigla na lang, yaong nasa likuran ko ang sabi, ngayon tuturuan kita kung paano mamingwit, kung paano huliin ang mga yon. At kaya kinuha niya, at sabi niya, itali mo ang pain. Kaya't ikinabit ko yung pain. Sabi niya, ngayon, layuan mo ang hagis. Ngayon, pakinggan niyo po itong maigi, doon sa malalim. Tapos, ang sabi niya, pagkatapos mo, ngayon, hintayin mo na yung pain ay lumubog muna. Tapos, sabi, hilain mo ng mabagal. Ngayon, yun nga ay subok na diskarte ng mga isda. Kaya sabi niya, mangyari na habang nariyan ka, ngayon, mararamdaman mo na may mga kakagat-kagat doon.
pero huwag mong ipagsabi kanino man ang ginagawa mo. Sarilihin mo lang. Tapos sabi, kapag iyong naramdaman na kumakagat-kagat uli ito, sabi, hilain mo lang ng konti. Kaunti lang, hindi masyado. Sabi niya, at pagkatapos, yun nga'y kikislot palayo sa maliliit na isda. At kapag ang maliliit na isda ay magwatak-watak, yun ang pupukaw sa pansin ng malaking isda. At susunggaban nila yun. Tapos sabi, sa ganong paraan mo mabibingwit yun. Sabi, tapos, kapag sila'y kumagat na, sa pangatlong pagkakataon, ihanda mo na ang kawil para sa huli na yon. Tapos sabi ko, naunawaan ko. Sabi, pero tahimik ka lang. Huwag mong sabihin kahit kanino. Tahimik ka lang. At sabi ko, sige po. At hawak kong anoon ang pain sa aking kamay. At lahat pala ng mga mangingisda na yun ay mga ministro pala. At lahat sila'y nagtipon-tipon sa palibot. Sinasabi, kapatid na Branham, alam ko na makabibingwit ka ng isda. Siyempre nga at pinagaano ng pakiramdam ko. Sabi ko, siya nga. Isa kasi akong mangingisda. Makakahuli ako ng isda. Tapos sabi niya, sabi ko, ngayon, ganito ang paraan para magawa nyo. Tapos sabi ko, ihagis nyo yun sa malayo. At malayo nga yung pagkakahagis ko. Doon mismo sa malalim na tubig. Sabi ko, ngayon, yung maliliit na mga isda na yon ay may inam mga kapatid. Pero ang gusto nga natin ay yung malalaki din. At ako'y, hinayaan. Sabi ko, bueno, tingnan nyo. Kapag lumubog na yon, ngayon sige pagmasdan nyo. Ayun ngayon, naroon ngayon sa tama nitong pwesto. Ngayon, tingnan nyo, naroon. Tingnan nyo, may nakapaligid na maliliit na isda. Sabi ko, ngayon, kapag lumubog uli, hinila ko yun ng malakas. At nung hilahin ko, nahila ko ang buong pain mula sa tubig. At nung mahila ko, nakahuli ako ng isda. Pero pinagtatakahan ko kung paano nito na ipasok ang pain sa bibig nito. Dahil mukhang ang yung kaliskis ng isda ay nagorlisan ng pain na kasing laki mismo ng pain. At sa isip-isip ko, nako. At bigla na lang, itong isa na yaon na kumakausap sa akin sa likuran ko, humakbang sa harapan ko. Siya yaon, ang anghel ng Panginoon. Magkahawak ang kanyang mga kamay sa harapan niya. Tumingin siya sa akin, sabi, gaya nga ng nasabi ko na sa iyo na huwag mong gawin. Ang sabi ko, opo, ganon po. Sabi niya, kita mo, ang unang hatak ay yung dati nagpapatong ka ng iyong mga kamay sa mga tao at sinasabi mo sa kanila kung anong suliranin nila. Sabi, ang ikalawang hatak ay yung tinatalos mo ang mga lihim ng kanilang puso, gaya ng sinasabi ko sa iyo. Tapos sabi, sa halip na sarilihin mo lang yon, sinusubukan mong ipaliwanag sa mga tao kung ano ba yon, at sinasabi mo sa mga tao, at sa tuwing gagawin mo, sabi, mangyari pa nga na wala kang nalalaman tungkol doon, ikaw mismo. At kaya papaano mo may papaliwanag yon? At kaya nagbunsod ka tuloy ng maramit sangkumpol na mga karnal na panggagaya na lumitaw. At nakita mo na tuloy ang nagawa mo. At sabi ko, Panginoon, patawad po. At sabi ko, patawad po. Hindi ko alam ang gagawin ko. At hinihila ko yung pamansing ng pagganito. At sinusubukan ko na ituwid yung pamansing ko. At tumingin siya sa akin, sabi, ngayon, huwag mong hayaan na magbuhol-buhol ang pamansing mo sa mga panahong gaya nito. Naisip ko, marahil bibigyan niya ako ng isa pang pagkakataon na sumubok. At ako'y, sabi ko, sisiguraduhin ko po na mag-iingat ako. At binibilot ko ang pamansing ko. Nakita ko na maayos na ito. At pagkatapos nung sabihin niya yon, nung mga sandali na yon, naramdaman ko ang aking sarili na bumaitaas pa ng mas mataas. At nung madako ako roon, mangyari nga na nasa ilalim ako. At nakatayo sa ulunan ko ang isang malaking tolda. Wala pa akong nakikita na ganong tolda noon. At mistulangan na katatawag ko lang ng pagdulog sa altar. Mistulangan sa may altar. At nung naroon ako sa dakong yun, tumingin ako. At daandang tao nakatayo sa paligid ng altar na tumatangis. Dahil tinanggap nila ng mga sandali na yon ng Panginoong Yesus. At sila'y tumatangis mismo ng sobrang lakas. At sabi ko, napakainam ang gayan yan. Tapos, may isang tunay na kalugot-lugot na Ginoo ang lumakad sa ibabaw ng entablado. Sabi, habang nagpapahinga si kapatid na Branham pansumandali, sabi niya, tatawag tayo ng pila para sa pananalangin. Tapos sabi, lahat po ng may prayer card na nagsisimula sa ganitong numero, tumayo kayo rito sa may kanan. Bueno, napansin ko na yung pila para sa pananalangin ay para bang sinakop ang buong paikot ng tolda at hanggang sa labas. At umabot pa nga sa kalsada. Grabe pong pila para sa pananalangin. At tumanaw ako na doon ay sa kaliwa ko.
At yun po'y sa kanan ko. Kung nakatayo ako sa entablado, sa direksyon na ito po yun. May piraso ng katsa na nakahunat doon. At sa likod ng katsa na ito ay isang maliit na parisukat na gusali na mga nasa 12 talampakan ng lapad at 20 talampakan ng haba, para pong ganon. Bueno, tumayo ako at tinignan yon. Tapos nakita ko na may dinala silang binibini na nasa isang stretcher at may isang babae pa roon na kinukuha ang pangalan ng binibini at iba pang bagay gamit sa isang papel. At pagkatapos, may dumating na kumuha sa binibini at inalis na siya roon. At yung lalaki na ang kasunod na nakasaklay, nakita ko na pumapasok sila sa munting gusali na yon. At sa labas, lumabas ang binibini. Sumisigaw ng ubod ng lakas. Tulak-tulak ang stretcher na ito. At yung pagkatapos, may isa pang babae sa kabilang panig na para pong itim ang kanyang buhok at sabi niya, "Anong nangyari?" Sabi nung binibini, "Hindi ko alam kung paano nga ba." Sabi niya, "Di ko masaysay sa iyo kung ano bang nangyari." Sabi niya, 20 taon na akong paralisado at tingnan mo ang pakiramdam ko'y para bang di ako nagkasakit kahit kailan. At pagkatapos lang nun, lumabas na yung lalaki, kaya't paindak-indak at palundag-lundag na yung mga saklay niya ay angat-angat sa kamay niya. At tiningnan ko yun at ilang saglit pa. Ngayon, heto po ang isang bagay. Pagtuunan niyo po ng pansin maigi. May pagkakaiba ang anghel ng Panginoon at ang liwanag na yon. Dahil may narinig ako na kumikilos gaya ng ginagawa nito kapag ito'y dumarating sa entablado sa gabi, na parang may at para pong isang apoy na umiikot-ikot na dila ng apoy. At iniwan ako nun. At yun ay nagpunta sa ibabaw mismo ng mga nagsidalo at nagpunta tumayo sa ibabaw ng munting gusali na yon. Tapos naglumagi sa ibabaw nun. At pagkatapos nung naroon na yon, ito namang isa na nakatayo sa tabi ko, sa likod ko, yung saring tinig ng anghel. Sabi niya, "Kakatagpuin kita sa loob nun." At heto ang ikatlong hatak, pero walang sino man na makakaalam tungkol dito. Tapos sabi ko, "Bueno, di ko maunawaan. Bakit sa loob nun? Bakit doon?" Sabi niya, "Hindi na kasi ito lantaran sa publiko sa pagkakataong ito." Tapos sabi ko, "Di ko maunawaan kung bakit ako papasok doon sa munting silid na gaya nun." Tapos ang sabi niya, "Hindi ba't isinulat ito ng ating Panginoon? Kung kayo mananalangin, huwag kayong maging tulad sa mga mapagpaimbabaw na gusto niyang marinig siya sa harap ng mga tao. Bagkus ay pumasok sa loob ng lihim na silid at manalangin sa Ama na nakakita ng palihim. At siya na nakakakita sa lihim ay magagantimpala sa iyo ng hayagan." Yun nga'y ganap na nasa kasulatan. Sa lahat naman ng pagkakataon, siya nga. Tapos sabi ko, naunawaan ko na. Tapos dinala niya ako sa dako na ito. At tiniligay ako sa silid na yon na kinalalagyan ko. At pagkatapos sinabi niya sa akin kung ano ang gagawin para sa ikatlong pagkakataon. Ngayon, mga Kristiyanong kaibigan, yan po'y kahit lumisan na ako sa mundong ito, yan po'y mananatili pa rin sa aking dibdib kapag ako. Pero tandaan nyo, ang mga sinabi kong ito na mga bagay na mangyayari. Yan nga'y 5 buwan ng nakararaan. 6 na buwan na ngayon. At wala kaming kaalam-alam na kami makakapunta rito sa Mexico. Pero ang akala ko ay sa Phoenix ang punta ko. At ang ating minamahal na kaibigan at kapatid na nananalangin para sa mga may sakit, si Ginoong Allen, nagpunta siya roon. Sabi niya, "Hindi, magpapaiwan ako rito. Kaya di ako makalis sa bahagi na yan ng buwan." Bueno, di rin ako pupunta roon kung ganoon na naroon pa ang kapatid kong ito roon. Di ko yun magagawa. Kaya di ko lang alam kay kapatid na Allen. Pero haya't gumaganap siya roon ng gawain ng Panginoon. Kaya ako sabi nila, "Hindi, magpapaiwan siya." Sabi ko, bueno, tinawagan ako ng kapatid ng asosasyon doon, ng ministerial na grupo, na ako dapat ang ahalili sa pwesto ni kapatid na Roberts habang nasa Australia siya. Sabi ko, bueno, ayos lang. Kung may nakuha na silang ibang tao, yamang si kapatid na Allen ay nananalangin din para sa mga may sakit, hindi na ako pupunta. Hindi kasi magiging maganda ang dating noon sa kapatid. Kaya sabi ko, sige. Tapos tinawagan ako ni kapatid na Argan Bright mga ilang araw pagkatapos noon at sabi, "Kapatid na Branham, nakausap ko si kapatid na Moore. Bakit dinalang kaya sa Mexico?" Sabi ko, sina Baron von Blomberg at marami pang iba'y sinusubukan nga nilang dalhin ako noon pa sa Mexico.
di ko alintana kung pumunta man ako doon. Sabi ko, magdaos na lang tayo ng pagtitipon sa ibang lugar sa Amerika. Sabi ko, parang gusto kong magtayo ng tolda na yun doon sa unang pagkakataon. Tapos sabi niya, bueno, bakit din na lang sa Mexico? Sabi ko, bueno, sige, aking asikasuhin mo. Mangyari nga na may isa pang lalaki doon at ibinalik niya ang tawag. Sabi, planchado na ang pagtitipon sa pareho ring mga petsa. Tapos sabi, in-schedule namin yun sa loob ng isang malaki panloob na auditorium doon. At nung gabing yun, nandun ako kina Ginoong Wood. Bigla po akong napaisip, alam nyo, tumutugma nga. Mumuntit maitim ang mukha ng mga bata na mukhang Indian. Ganun ang nasa pangitain. At pagkatapos sabi ko, pero ang bagay na kakatuwa doon, dapat sa isang lugar na malawak at may bagay na tungkol sa pagpapahinto. Kaya mangyari nga na nung kami, 2 araw ang nakalipas, tumawag si Ginoong Argan Bright at sabi, kapatid na Branham, may nakuha tayong malaking stadium at ang gobyerno mismo ng Mexico ang magdadala sa iyo sa pinakaunang pagkakataon sa kasaysayan ng Mexico na may isang di-katoliko na dinala roon ng gobyerno. Kaya sabi ko, kahanga-hanga yan. Tapos sabi ko, ngayon, may bagay nga na napipintong mangyari. Sabi ko, magkakaproblema nga lang tayo. At alam nyo, nung magpunta na kami sa Mexico at kami naghahanda na at nagpunta na sa stadium, may umulan noon sa daan papunta doon at may tao na pinahinto ang mga pagtitipon at di nila alam kung sino yung nagpahinto noon hanggang ngayon. Siya nga, ganun po eksaktong nangyari. Tapos umuwi na ako. Lumipad ako nung ikalawang araw. Hindi nga kami, sabi ni kapatid na Moore, kapatid na Branham, aalamin ko, at wala nga kaming makuhang ministro saan man, at walang nakakalam tungkol doon. At sabi ni kapatid na Moore, kung ako, kapatid na Branham, gayong matagal-tagal na akong sumusunod sa iyo, kung di pa rin ako naniniwala sa iyo hanggang sa sandali na ito. Abay, ngayon ay tunay na naniniwala na ako. Tapos sabi ko, siya nga, kaya bumalik kami. At mangyari nga na, nabalitaan ko na si Ginoong Argan Bright ay nasa biyahe na niya para puntahan ako. Lumabas ako para manalangin sa kuweba ko at hiniling sa Diyos kung ano mismo. Nagpakita siya sa akin ng isa pang pangitain. Sabi niya, patay na mga isda, nakalapag ang mga yon. At sinabi niya sa akin kung ano ang mga yon. Sabi, bumalik ka, pero hindi pa mismo ito ang oras. Pero akin itong pagpapalain. Nagpunta ako roon at mga nasa 50,000 ang lumapit kay Kristo. May patay na sanggol na binuhay mula sa patay at maraming dakilang mga bagay ang nangyari. Ngayon, hinihintay ko ang oras na yon. Ngayon, isipin nyo na para bang maliit na bagay lang ito ngayon na itong mga bagay na ito'y nangyayari. Itong mga dakilang bagay na nangyari na. Nung isang gabi, ako, hindi ko pa alam noon, ilan po ang nasa Philadelphian Church nung marinig nila na sabihin ko sa isang tao, sumpain ng tao na magbubukas ng mata habang ako'y nananalangin para sa bulag na babaeng ito. Yun po ang ginagawa ko. Kita nyo, naghahanda ang Panginoon para sa pagbisita sa kanyang mga hirang sa isang dakilat kahangahangang bagay, mga kaibigan, at aking kinakailangan na ito isang lihim sa aking puso. Pero yamang nakikilala niyo ako at naniniwala kayo sa akin at minamahal ako at ginagalang ako bilang lingkod ng Diyos, tandaan niyo lang, sinasabi ko ito sa inyo na may pagpapala na malapit na. Siya nga, paparating na. At hindi nga yun magpapahina. Hindi na ako panghihinaan doon. At yun nga'y higit-higit sa ano pa mang bagay na nangyari rito o kailanman. Isa yung bagay na ibinigay ng Panginoon. At gusto kong ibubunsod noon ako na maging isang mananampalataya sa biyaya matapos kong gawin at ang mga bagay na nagawa ko at sa paraan na ikinilos ko at hinatulan sa harap ng Diyos. At sa kabila nun, sa oras na ang Diyos ay mangungusap ng anumang bagay at magbubunsod ng kanyang gagawin at gagawin yun ano't anuman. Amen. Pumatay si Moises ng isang tao minsan, pero determinado ang Diyos. Ikinubli niya siya sa likurang bahagi ng 40 taon, pero haya't dinala niya ang Israel patungo sa lupang pangako. Hindi ba't kahanga-hanga siya? Siya'y nananatiling siya pa ring Diyos ngayon, kagaya ng kung ano siya noon. At mga kaibigan, sinasabi ko ito sa inyo, bawat isa sa inyo ng mga Kristiyanong mananampalataya, saan mang iglesia kayo dumadalo, doon sa may estudyo noong isang araw, may isang lalaki. Kausap ko siya, isang kalugod-lugod na lalaki at ang asawa niyang babae, kung saan si kapatid na Bose at ako'y nagre-record para sa pagsasahing papawid. At kinamayan niya ako at kinausap. At sabi ko, bueno, gustong-gusto niya si kapatid na Joseph. Sabi ko, ikaw ba'y dumadalo ka ba sa simbahan niya? Sabi niya, hindi.
Isa akong Methodist. Sabi ko, bueno, mapapatawad ka naman yan. At akin ngang binibiro siya ng ganoon. Tapos sabi ko, binibiro lang kita. Sabi ko, tingnan mo kapatid, mangangabayo ako noong araw. At ang tatay ko isang mangangabayo. Tapos sabi ko, sa may Arapaho Forest, kung saan nagpapastol kami ng mga baka. Sabi ko, ang mga baka, wala ngang nakakapuntang iba doon sa pastulan na yun, kundi thoroughbred na Hereford na lahi lang. Siya nga, may tatayong tagabantay sa bakod at di siya magpapalampas doon, maliban kung ang bakay rehistrado na thoroughbred Hereford ang lahi. Tapos sabi ko, ang ilan sa mga baka ay may tatak na Lazy J. Ang ilan ay may tatak na RW. Ang ilan pang ay Circle R. Ang iba'y tripod. Iba-iba ang pagkakahero sa kanila. Pero lahat sila'y thoroughbred Hereford na lahi. Ganon nga. Ganon nga yun. Marahil tayo Methodist, Baptist, ganito o ganon o iba pa. Pero basta't kayo'y thoroughbred na Kristiyano, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, yun lang ang tayong makakapasok sa pastulan doon sa kawan. Dahil sa pamamagitan ng isang Espiritu, tayong lahat ay binautismuhan tungo sa isang katawan. At tayo naging isang bayan, isang iglesia na may isang kaisipan at isang layunin, ang luwalhatiin si Jesus Kristo habang tayo narito sa lupa. Isang langit, tama ba? At lubos-lubos ang pasasalamat natin para dyan. Ngayon, lumampas na po ako sa oras ko ng pangungusap sa inyo dahil kailangan nyo makauwi agad maya-maya. Pero ilan po ang gustong-gusto ang puso sa puso na pag-uusap? Mukha namang naunawaan nyo. Naunawaan nyo. Marahil oras at oras ang bibilangin natin sa pag-uusap. At ngayon, kung may magsasabi, kapatid na Branham, maaari mo bang ipaliwanag ito sa akin? Hindi ko po kaya. Gusto ko sana, pero di ko kaya. Imposible po. Hindi mo maipapaliwanag ang mga supernatural na bagay. At kung ipagpipilitan yung gawin, matutulad yun sa sinabi niya sa akin, magbubunsod ka ng karnal na panggagaya na magsulputan. Kita nyo, kung gagawin nyo, ganon po ang aktual na mangyayari. Ganon po. At ito'y magiging sagabal sa katawan ni Kristo. Naunawaan nyo po ba ang ibig kong sabihin? Magbubunsod yun. Yun ang di pagtutugma. Ngayon, ang bagay na dapat gawin ay maging tapat sa inyo pong puso, ibigin ng Panginoon ng buong puso nyo, at sadyang magpasalamat na ang Diyos ay kasama natin sa pagmamarcha pausad ang nabuhay na maguling Panginoong Yesus Kristo. At sinasabi ko ito, at prediction po ito. Hindi ko sinasabi ito sa pangalan ng Panginoon. Ngayon, sinasabi ko ito bilang inyong kapatid. Ito po ang prediction ko. At pakinggan niyo pong maigi. Ang prediction ko ay ang Amerika sa taon na ito, ang Estados Unidos sa taon na ito, ay alinman sa tatanggap kay Kristo ang magsisimula itong mahulog ng mahulog mula sa taon na ito. Oo. Ito na ang oras para ang Amerika ay magsisi. At kung hindi, iniuhula ko na sa tingin ko, mga ika-15 ng Enero o ika-16 ng taon na ito. Haya't may pangunguna lang sa akin na sabihin ito. At ito'y naninindigan ako rito. At tiningnan ko ang mga ruweda na gumugulong. Napansin ko ang magaling at kilalang ebanghelista na si Billy Graham. Siya'y kababalik lang mula sa ibayong dagat at nagdaos siya ng kanyang mga pagtitipon sa New York at sa mga matataong lugar para puntiryahin ang mga pinakasentro at iba pa. At nakita ko rin na si kapatid na Roberts ay pinagbabawalan sa ibang dayuhang bansa. Gusto ni Ginoong Argan Bright na ako pagkatapos ng Hunyo at sila na pumunta sa Alemanya. Tapos bababa sa Timog Africa at diretso doon. Pero may bagay na pumipigil sa akin sa Amerika at ang lahat po'y tila nakakaranas ng ganoon. Kaya't naniniwala ako na huling tawag na ito sa Amerika sa taon na ito. Siya nga, matapang ko itong sinasabi. Tingnan nyo rito sa mga tape dito. Marahil pakikinggan ito 20 taon mula ngayon. Kita nyo, kailangan mag-ingat ka sa sinasabi mo. Mag-ingat sa sinasabi mo. Pero naniniwala ako roon. Ngayon, hindi yon sinabi sa akin ng Panginoon. Pero pinaniniwalaan ko yon na alinman sa tatanggap ang Amerika kay Kristo o tatanggihan siya ng walang pagkabahala sa taon na ito. At inihuhula ko na kanilang tatanggihan siya. Yan po ang hula ko. Tingnan nyo ang ginagawa nila sa Florida kay Jacko. Tingnan nyo ang ginagawa nila sa lahat ng dako. Papaanong naatin nila na labag na nga mismo sa konstitusyon na ang isang tao ay sipain palabas ng isang estado. May kalayaan tayo sa pagsasalita. Tunay, meron nga.
Pero kanilang malalaman mo na lang, susubukan nilang pahintuin ng lahat ng ito. Susubukan nilang pahintuin ng pananalangin sa mga may sakit at tatakan ito ng pinagbabawal ito. At haya't alalahanin niyo yon na kapag dumagsa na ang pag-uusig ang iglesia, ito'y aangat sa pinakamatayog nito sa pagkakataon na yon. Ito'y sa pinakamainam sa tuwina. Siya nga po, at pinakikilos ito ng Diyos ng may paglalakit. Praise be to God who gives us the victory. Purihin ang Diyos na siyang nagkakaloob sa atin ng katagumpayan. Ang tabayanan natin ng interpretasyon ngayon, tingnan natin kung ano ang ipahayag niya sa atin. At ngayon, may interpretasyon na kasunod ito ngayon. Ang lahat po'y magpitagan lamang na maigi at may ginang po na nagsalita. Kung sino man po ito, makinig kayong maigi. Hayaan lamang sila na nakakaalam. Ngayon, kita nyo, habang nakayupo ang ating mga ulo, narinig niyo na po ang interpretasyon. Ilan po rito nagnanais na tanggapin si Kristo bilang personal na tagapagligtas na alalahanin kayo sa pananalangin? Maaari bang itaas niyo ang inyong mga kamay ng mataas ngayon? Itaas pong maigi para makita natin kung sino kayo.
Sigit itaas lang. Pwede ba tayong makakuha ng munting tipa sa organ kung magagawa mo pansumandali? Habang iniyuko nyo ang inyong ulo ngayon at sumasampalataya ng buo niyong puso, habang sinabi na ng tinig na ito'y ang katotohanan, kung kayo po'y dudulog, sige po't lumapit na ngayon. Makalangit naming Ama, idinadalangin namin sa pangalan ni Jesus Kristo na habang ang iyong espiritu ay kumikilos sa gusaling ito ngayon, at ang mga tinig ay nakapagpahayag na at sinabi na ito na ang panahon, ito na ang oras, at dalangin ko, makalangit na Ama, sa pagkakita sa lahat ng mga kamay na ito na nagsipagtaas, nasa marahil 30 mga kamay o higit pa ang nagsipagtaas sa ere ngayon para tanggapin si Kristo bilang kanilang personal na tagapagligtas. Napakinggan ang mensahe, kaya nalalaman na narito na kami sa huling panahon. Itong mga revival na apoy sa ibabaw ng bawat burol, ang Diyos ay nangako sa huling mga araw na ibabangon niya ang mga bagay na ito para patunayan na siya ay Diyos at sa amin niyang kalagitnaan at ginaganapang bagay na tama at may pagpapakita ng dakilang mga tanda at mga kababalagan sa gitna ng mga tao. Na ang bulag ay nakakakita, ang bingi ay nakakarinig, at magkakaroon ng dakilang pagmiministeryong supernatural na iiral. At sa araw na ito, Panginoon, kami po'y buhay para saksihan ito. At dalangin ko, makalangit na Ama, na bawat isa sa aba na kalugod-lugod ng mga anak na ito, na nagsipagtaas ng kanilang mga kamay sa oras na ito mismo, na nagnanais na tanggapin ka bilang personal na tagapagligtas, na ililigtas mo sila mula sa kasalanan, iyo pong ipagkaloob ito, Panginoon. At dalangin ko rin na habang narito kami sa pambihirang pagkilos na ito sa mga sandaling ito, na ang Espiritu Santo'y magpupuno sa bawat puso na panibago. Ikaw po'y magsindi ng bagong apoy, Panginoon, sa kanilang mga kaluluwa. Sila naway humayo na may kasigasigan matapos na makapakinig sa mismong sandali na yon ng salita'y sinalita ng aming minamahal na bansay tatalikod sa alok na yon. O Diyos, babagsak at babagsak ang mga bantog na kaharian. Bawat mortal na bagay ay magpapaubaya sa immortal. O Diyos, sa amin pong nakikita rito, tumayo kami sa ibayo sa sinaw ng Roma na sira-sira na. Nakita ko saan ang bantog na monarkiyang bansa ay nakatayo noong araw na isang namumukadkad na lugar sa mundo. Pinakamaliwanag na dako sa buong mundo noon, at ngayon kakailanganing maghukay ng 20 talampakan sa ilalim ng lupa para makita ang sira-sirang bahagi ng dating bantog na imperyo doon sa ibayo kung saan dating nakatayo ang templo. Ang nakatayo na roon ay ang Muslim ng Omar. Marami sa mga bantog na bagay, bantog na mga bansa, ang kilalang si Alexander the Great at ang Gresya, at marami pang ibang lugar. Ganun na lamang na mga kaharian ito'y nagsibagsakan. Diyos, nakikita po namin ang pundasyon ng aming bansa na gumuguho na dahil sa pagtanggi sa Ebanghelyo. Gayong may mga dakilang lalaki na humayong masigasig sa bansa na ito, pinuntahan ng kasuluk-sulukan ng mga mensaheng pang-ebanghelyo ay ipinangaral. Isang espiritong katulad kay Juan Bautista na di nagpapamalas ng mga himala o nagsasabi ng anuman tungkol sa mga himala, pero lumalaganap mismo sa bansa. Tapos ang nagpapamalas ng himalang kapangyarihan ni Jesus, ang sumunod doon kung paano noon kay Juan. At sa kabila noon, ang aming bansa, hayan ang whiskey, tabako, mga nightclub, ang kasalanan ay paapaw ng paapaw sa anumang panig. Ang bantog naming sibilisasyon ay bumabagsak na. Bumabagsak. Ang lahat ay kailangang bumigay. Lahat nitong mga kaharian ay babagsak at babagsak. Nang sa gayon, ang kaharian ng Diyos ay pumasok sa kaliwanagan nito. At ang dakilang milenyum ay papasok na. Katulad na lang sa isang matandang punong kahoy na dati, mga ilang taon lang ang nakararaan, bilang batang paslit ay naupo roon. Gayong brusko at maharlika ang mga sanga nito, na iniisip ko pa nga noon, na ang puno na ito'y tatayo doon ng daan-daang taon. At ngayon, ito'y tulos na lang, ipinapakita lang na lahat ng mortal na mga bagay ay bibigay at bibigay. Ako man, Panginoon, na dati kabataan, nakikita ko na po na ako'y nauupos na rin ngayon. Malapit nang makarating sa dulo ng tahakin sa ibayo, kaya't natatanaw na ang paglubog ng araw. Ngayon, maraming mga nag-uuban ng buhok ang nakayuko sa loob ng gusaling ito, na noong araw ay mga matitikas na magagandang kabataang lalaki. Marami sa mga kababaihan na nakayuko, nangungulubot na, at ngayon may mga luhang gumuguhit sa linya ng kulubot sa kanilang mukha, na dati kay bigibig at maririkit noong mga kabataang babae pa. O Diyos, lahat ng laman ay gaya ng damo, nalalapit na ang katapusan. O Kristo ng Diyos, iyo pong tanggapin ng mga abang tao na ito sa iyong kaharian.
Darating ang araw, natatayo ako sa ibayo sa may luklukan ng Diyos at magsusulit ako ukol sa aking pagmiministeryo. Magsusulit para sa mga bagay na ito na iyong ipinahintulot sa aking gawin. Panginoon, sa gitna ng mga tao, para ideklara ang pagkabuhay na maguli ng Panginoong Yesus. Diyos, ako po'y magsusulit at magsusulit para doon. O Diyos, magpaalab ka ng kasigasigan patungo sa aking puso, ng masigasig at masigasig pa, at karunungan nang sa gayon ay malaman ko kung papaano pangungunahan ng mga tao patungo sa Panginoong Yesus. Ngayong araw na ito, Ama, iyong ipinangako sa iyong banal na salita. Ang dumirinig sa aking mga salita at sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. At hindi na papasok sa paghatol, kundi lumipat na mula kamatayan patungong buhay. Maraming mga kamay ang nagsipagtaas sa buong dako, Panginoon. Maraming aba na naliligaw na tao. Marami po sa kanilang tumalikod sa pananampalataya at nalihis sa landas. Diyos, iyo pong ipagkaloob yun sa mismong minuto na ito, na ang Espiritu Santo ay sumaksi mismo na ang mga bagay na ito'y totoo, na narito na kami sa huling panahon at mapagtanto nila na balang araw, kailangan nilang yumao. Naway tanggapin nila si Kristo sa sandaling ito ngayon, habang ang aming mga ulo ay nakayuko. Mayroon po ba rito ngayon na di nakapagtaas ng kanilang kamay nung unang magtawag? Magagawa niyo na bang magtaas ng kamay niyo ngayon? At sabihin, nagnanais akong tanggapin si Kristo sa oras na ito bilang aking tagapagligtas. Magagawa niyo ba? May iba pa ba na hindi? Napansin niyo ba kung paanong tumama ang apoy na iyon nung ipahayag ang salita? Kita niyo, naniniwala ako, kaibigan. Pagpalain ka ng Diyos, kabataan kong kaibigan, kabataang lalaki na nakataas ang iyong kamay. Diyos, iyo pong ipagkaloob sa kapatid kong ito. May walang hanggang buhay ka dahil sa pagsampalataya sa Panginoong Yesus. Iniisip ko, meron pa kaya riyan sa balkonahe? Kung nakikita natin na ipinangako ng Diyos sa mga bagay na ito, narito nga tayo para saksihan na mga bagay na ito ay nangyayari. Alam natin na ipinangako ito ng Diyos, at anuman na ipinangako ng Diyos, ang Diyos ay obligado na gawin ito. Meron pa bang iba? Pagpalain ka ng Diyos, binibini. Nakikita ko ang kamay mo. Meron pa bang iba na magtataas ng kanilang kamay? Pagpalain ka ng Diyos, binibini. Nakikita ko ang kamay mo. Pagpalain ka ng Diyos, kabataang babae. Nakikita ko ang kamay mo. Meron pa bubang iba? Pagpalain ka ng Diyos, binibini. Nakikita ko ang kamay mo. Meron ba sa may balkonahe? Gusto kong makita ang kahit sino diyan sa may balkonahe na di pa Kristiyano na nais nang magtapat. Pagpalain ka ng Diyos. Alam ko na meron at nariyan ka, iho. Meron pa, dahil tila pinangungunahan ako ng Espiritu Santo na bumaling sa balkonahe. Hindi ko alam kung bakit. Hindi po ako panatiko. Kung ako nga, hindi ko po sinasadya. Pero mukhang ang meron diyan sa balkonahe. Pagpalain ka ng Diyos, iho. Naway ikay, at kung ang asawa mong babae ang katabi mo riyan, naway paglingkuran mo ang Panginoong Yesus ng buong puso mo. Naway baguhin ito ang iyong buhay, iyong tahanan. Gagawin ito. Ikaw naway maging lingkod niya. Mayroon pa po bang iba? Bago tayo magtapos ngayon, bago ko ibigay kay kapatid na Jose ang gawain, ang mga kalalakihan po ipapasok sa ilang saglit at mag-uumpisang mamigay ng mga prayer card. Magagawa niyo ba sa isa pang pagkakataon na itaas ang inyong kamay? Saan mang dako sa gusali? Kapatid na Joseph, kung maitataas niyo ang inyong kamay pansumandali, nais kong manalangin kasama niyo uli. Oo, pagpalain ka ng Diyos, nakikita kita riyan. Salamat, mabuting Ginoo. Pagpalain ka riyan ng Diyos, kapataang lalaki, napakainam niyan. Ngayon, mukhang ang kakatwa ito sa ilan sa inyo, kung paano ang isang salita na yon ay may papahayag gaya nun, at isang apoy ang kakalat. Kita nyo, yun ay dahil sa ito'y katotohanan. At ang pinakatema sa mensahe, kita nyo, na tayo nasa huling panahon na. Pagpalain ka ng Diyos, Ginoo. Nakikita ko ang kamay mo. Pagpalain ka ng Diyos. Pagpalain ka ng Diyos. Ngayon, sinasabi ko sa inyo mga kaibigan na marami sa mga nakaupo rito ang naniniwala ako. Natatayo sila sa isang katakot-takot na pag-uusig ng kanilang pananampalataya bago ang pagtatatak paalis. Pagpalain ka ng Diyos. May iba pa ba na magtataas ng kanilang kamay? Pagpalain ka ng Diyos, diyan po sa likod na likod. Nakikita ko ang kamay mo, Ginoo. Meron pa po bang iba? Ngayon ang iba pa. Sige't magtaas lang ng inyong kamay dagli habang inihintay natin ang pagtatapos na panalangin. Sige't kung magagawa niyong itaas sa inyong kamay, pagpalain ka ng Diyos, iho. Pagpalain ka ng Diyos, iho. Pagpalain ka ng Diyos. Pagpalain ka ng Diyos. Nakikita ko ang kamay mo, yung lalaki diyan sa itaas. Oo, pagpalain ka ng Diyos, kapatid na lalaki. Nakikita ko. Napakainam po. Tumanggap mismo kay Kristo. Ikaw, sa pagtaas mo ng iyong kamay, sumusulat ang Diyos sa aklat ng buhay. Sa mismong minuto na ikaw ay manampalataya. Ikaw ay lumipat na mula kamatayan patungong buhay.
sa pagtaas mo ng iyong kamay. Paano niyo naitaas ang inyong kamay? Walang makalalapit sa akin maliban na palapitin siya ng aking Ama unang-una. Ganon po, ang Diyos dito ay nagpapalapit. Naitataas niyo ang inyong kamay. Sinusulat ng mga anghel ang inyong pangalan sa aklat ng buhay. Yun na yun. Ngayon, matatanggap mo ang Espiritu Santo kung kayo sasampalataya lamang. Ngayon, habang nakayuko ang ating mga ulo muli, makalangit naming Ama, ikaw po yung magpadala ng iyong mga pagpapala at ako'y nagpapasalamat sa iyo, Ama, para sa kalugod-lugod na grupo ng mga tao rito na tumatanggap ngayon kay Kristo. Nagpapasalamat ako sa iyo dahil sa iyong pagpapatibay sa iyong mensahe, Panginoon, at pagkakaloob nito, at sa pagpapamalas ng mga bagay na ito na iyong ginawa para sa amin ngayon. Ang mga taong ito'y magiging masaya sa buong araw ng kanilang buhay. Ikaw ay nagbigay sa kanila ng buhay na walang hanggan sa oras na ito ngayon, dahil sila'y sumampalataya sa Panginoong Yesus. At Ama, kapag tinawag na ang pagdulog na yun sa altar sa ilang sandali pa, na sila ay makalalapit dito at personal na makatatayo sa paligid ng altar o sa pasilyo, at nananalangin po ako sa iyo at nagpapasalamat para sa kanilang kaligtasan. Dalangin ko na bawat kamay na nagsipagtaas at tatayo sa pasilyo saan man at mananalangin sa iyo at magpapasalamat dahil sa pagtanggap mo sa kanila roon o pagtanggap sa kanila papasok sa iyong kaharian. Iyo pong ipagkaloob ito, Panginoon. Naway ang iyong mga pagpapalang walang hanggan ay bumaba sa kanila. At habang nakayupo ang aking ulo, ipagpapatuloy ni kapatid na Joseph ang pananalangin.